Hold my heart now and forever. My soul cries. Come on, you surrender. Here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries. Be quiet till you love. Here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. 'Cause once I was broken, you love my whole heart through. Sin has no hold on me. 'Cause your grace owns me now. We thank you, Jesus. Healed and forgiven. Look where my chains are now. Death has no hold on me. 'Cause your grace owns that ground. You sing it now. And your grace holds me now. 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 I'm healed and forgiven. Look where my chains are now. Death has no hold on me. 'Cause your grace owns that ground. And your grace holds me now. Hold me now in the hands that created the heavens. Come on, you sing. Find me now where the grace runs as deep as your scars. You pull me from the clay. You set me on a rock. You call me by your name. You make my heart whole again. Lifted up, and my knees know it's all for your glory. Come on, sing confidently. That I might stand with more reasons to sing than to fear. You pull me from the clay. You set me on a rock. You call me by your name and make my heart whole again. Here I stand, so here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on me. 'Cause your grace owns me now. Come on, you said. And that grace owns the ground where the grave dead.
but ever-present God. You sing it out. Hold my heart, now and forever. My soul cries out, 'cause once I was broken. Let me tell you, you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace owns me now. Healed and forgiven, look where my chains are now. Death has no hold on me, 'cause your grace owns that ground. Yes, Lord, and your grace owns me now. 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 All sufficient grace holding me steady. In your hand we are, Lord. Yes, we're steady, Lord, in your grace and in your grip, oh God. We rest in you. So come on, we sing this out. Here I stand in surrender. Here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart, now and forever. My soul cries. Come on, you surrender. Here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart, now and forever. My soul cries. Make cry out to you, Lord. Here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart, now and forever. My soul cries out, 'cause once I was broken, you love my whole life through. Sin has no hold on me, 'cause your grace owns me now. We thank you, Jesus. Healed and forgiven. Look where my chains are now. Death has no hold on me, 'cause your grace owns that ground. You sing it out, and your grace owns me now. 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 I'm healed and forgiven. Look where my chains are now. Death has no hold on me, 'cause your grace owns that ground. And your grace holds me now.
Welcome to our online Sunday service. To fully enjoy the experience and maximize our fellowship with each other, here are some simple guidelines. Please share the link of our Sunday live streaming on your Facebook account so that we can reach out and connect to more people. Also, we can be interactive during the online preaching. You can share your thoughts in the comment box or simply click the like sign or heart sign to let us know that you are watching. Every Sunday at 9 a.m., we will be having our silent time wherein we will be devoting a few minutes to be in the spirit of prayer before we start our worship service. During this, we will be praying for specific prayer points that will be flashed on our screens. We can also check the comment section to see some of our friends' personal prayer requests so that we can include them in our prayer. Stay connected. We are encouraging everyone to join our regular online life group fellowships facilitated by our life group leaders. Let's continue to encourage one another during this time. Please join us on our prayer bond daily between 7 p.m. to 9 p.m., which we can do individually or as a family. We will start by declaring Psalm 91 out loud, followed by a prayer specifically for our COVID-19 related prayer points. Donations for the COVID-19 relief are welcome. For those who want to help, please coordinate with our church treasurer, Sister Hilda Bakani, on Facebook or contact her at 0917-579-4605. Thank you in advance for those who are willing to help. For tithes and offerings, you may send them via online bank transfer. For more details of our bank account, again, please connect with our church treasurer, Sister Hilda Bakani, on Facebook or contact her at 0917-579-4605. Also, you may submit them to the following key persons: Sister Hilda Abulensha, Sister Malu Maun, or Sister Glory Magana. Every start of the month, we are having our 7-day prayer preparation during weekdays at 6:30 p.m. via Zoom. To join us, you may obtain the link from your live group leader or whoever invited you, or simply message us on Facebook. For those who cannot join via Zoom, you may watch the live streaming through our Facebook account. We hope to see you, as this is a very good way to start the month. That's all for our announcements, and if you have missed out on anything, please wait until the end of our online service as we will be giving a recap of these. With that, we will now be starting with our program. Let's welcome the presence of the Lord with an expectant heart and be ready to give our all-out worship. Good morning po sa bawat isa, and today is another day to celebrate the presence of the Lord. Amen po. Ang sabi po sa Psalm chapter 103 verse 1, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name." As we worship the Lord, let us bless His name and give our everything to please our mighty God. Amen po ba? Hallelujah, Jesus. Let it begin. Our freedom celebration, we'll dance and sing. There's a Holy Ghost party that never stops. Arise, in your praise my soul delights. Shine, my dance anthem is your love. Sing it out. Our God reigns, we lift our
Your presence is here, Lord. Hallelujah, come on. Let's clap our hands for the Lord. Sing, sing it out again. Our God reigns. We lift our praise unto your name again. All around the world we'll sing. Oh, sing it again. Sing it out again. Our God reigns. It's on our dead hearts how to beat again. All around the world we'll sing. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We worship you today as our Lord of Lords. Lord, we want to lift your name on high. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We sing. Beholding your beauty is all that I long for. To worship you, Jesus, is my soul's desire. For this very heart you have shaped for your pleasure, purpose to lift your name high. Here is surrender in pure adoration. I enter your courts with an offering of praise. I am your servant, come to bring your glory as it fits for the work of your hands. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with the song. Worship and praise Him, the Lord of Lords. Spirit now living and dwelling within me. Keep my eyes fixed ever on Jesus' face. Let not the things of this world ever sway me. I'll run till I finish the race. Oh, sing now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with the song. Worship and praise the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of eternity echoes the song. Worship and praise Him, the Lord of Lords. Holy Lord, you are holy. Jesus Christ is the Lord. Singing, Holy Lord, you are holy. Oh, Jesus Christ is Lord. Singing, Holy Lord, you are holy. Jesus Christ is Lord.
Hallelujah, Lord. Lord, truly, there are thousand reasons, Lord God, or countless reasons, Lord God, para papurihan ka namin sa aming mga buhay, Lord God. We thank you for your love, Lord God. We thank you, Lord God, for your unending grace in our lives, Lord God. And salamat, Panginoon, because every day in our lives, Lord God, despite of all these struggles na nararanasan namin, Lord, ikaw pa rin, Lord God, ang nagbibigay ng reason sa amin, Lord God, para mag-continue, Lord God. And we thank you, Lord God. We thank you for that grace and for that unconditional love, Lord God. And right now, Lord God, we just want to dedicate our lives to you, Lord God. Open our spiritual senses, Lord God, for us to hear your word and understand your word, Lord God. Kung ano man po, Lord God, ang gusto niyong iparating sa amin, Lord God, I pray, Lord God, na ma-receive po namin ito ng buong buo, Lord God. May it be encouragement, rebuke, or motivation, Father God. I pray that we may receive it 100%, Lord God. And Lord, today, Lord God, we entrust to you, Lord God, lahat ng anak na gagamitin mo, Lord God, to speak, Lord God. And we know, Lord God, that your name will be glorified, Lord God, throughout this service. With this, Lord God, we just bring back all the praises and glory to your name. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Praise God. Good morning everyone. Once again, it's Sunday. Ito na naman po ay isang pagkakataon sa atin upang magpuri sa Espiritu at katotohanan, at katatapos lamang natin ipinagkaloob at ibinigay ang ating pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan. At sa pagkakataong ito, tayo naman po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. And of course, we will not forget to greet everyone who have come and join us for the first time, second time, and third time. Even our church member at Life in Christ Family Church na hindi po nagsasawang sumuporta sa ating gawain, kayo po ay pagpalain ng Panginoon. Sa umaga pong ito, bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa isang panibagong araw na ibinigay mo sa amin upang aming patuloy na pagbulay-bulayan ng iyong mga salita at makita kung ano ang sinasabi mo at ano ang nais mo para sa bawat isa sa amin bilang iyong mga anak at bilang iyong mga lingkod. Pagpalain po ninyo ang inyong mga salita na aming tutunghayan sa umagang ito para sa kapurihan ng inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus, at ang lahat po ay magsabing Amen. Amen. Praise God. We would like also to thank the Lord for giving us an opportunity to use the first week of the month. Yung pong unang 7 araw ng buwan ng Mayo, na kung saan katatapos lamang po ng ating prayer preparation. Sana po ay makasama namin kayo sa susunod, sapagkat napakaraming mga pagpapala ang ating natamo sa pamamagitan ng ating pananalangin. Napakarami ding mga panalangin na dininig ng Diyos at narinig natin ang mga magagandang patotoo. So, next time po, inaanyayahan po namin na bawat isa, sumubaybay po kayo, hindi lamang tuwing linggo, kung hindi pati naman yung ibang mga gawain natin na sama-samang pananalangin every first 7 days of the month. Yung pong Lunes hanggang Biyernes, inuubos po natin ang 7 araw bilang paghahanda sa darating na buwan. Okay, sa umaga pong ito, gusto ko pong magsimula po tayo sa pagbabalik tanaw kung ano ang ating tinalakay last Sunday, at mula roon ay ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. So last Sunday, we talked about the kind of faith Timothy inherited from his grandmother Lois and his mother Eunice. What kind of faith did he inherit or inherited from them? Number 1, it was a faith that is sincere. Nakita po natin kung gaano kasinsirang pananampalatayang ito na mula sa lola hanggang sa nanay hanggang dun sa anak
ay ang pananampalatayang ito ay nakita natin kung paano nagpalipat-lipat. Okay, when we talk about sincere, ang pinagmulan na salita nito ay anupokritos, nang ibig pong sabihin ay not hypocritical, not an act. It also means it is genuine. So a sincere faith is a faith that is genuine. And of course, when we say genuine, it is not a fake kind of faith. Ito yung totoong pananampalatayang puro na nagmula sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng kapahayagan nito ng ating Panginoong Jesucristo ay naghandog, nag-alay ng buhay, namatay sa krus ng Kalbaryo, muling nabuhay at pinangakuan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalatayang yun sa Panginoong Jesucristo na nagmula sa Lola Luis at nanay or mother ni Timothy na si Eunice ang siyang ipinamana sa kanya. Kaya ngayon andito si Timotheo na patuloy pong dinidisciple naman ni Apostle Paul bilang paghahanda sa pagiging isang lingkod o isang pastor pagdating po ng araw. So, it was a sincere kind of faith. Pangalawa, it was also a faith that is alive. Ang sabi po ng verse 5 ng ating teksto nung nakaraan, I am reminded of your sincere or genuine faith, which first, anong sabi? Lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Anong ibig sabihin po nito? Ang pananampalatayang ito ay isang pananampalatayang buhay na nabubuhay o nabuhay sa lola ni Timothy na si Lois at ipinasa na nabubuhay sa nanay ni Timothy na si Eunice at sa pagkakataong ito ay nabubuhay din naman sa kay Timotheo. So it is a different kind of faith. It is a faith that is alive. A sincere faith is a faith that is alive. Kaya nga po ang ESV at ang King James Version ang ginamit po instead of lives ay dwells or dwelleth. Nang ibig sabihin, ito'y buhay at nananahan doon sa buhay ng isang tao na nanampalataya sa ating Panginoon. So here we see that Lois and Eunice were the bodies where the faith resided. Sila yung mga katawan at mga tao na kung saan naninirahan ang pananampalataya. So a genuine faith is not a faith we control, but it is a faith that we house and we allow it to dwell in us and take control of our lives. Kaya nga kapag meron kang tama at totoo, sincero at buhay na pananampalataya, para mo nang sinabi, si Jesus ang siyang tsuperna ng iyong buhay, ang pananampalataya mo sa Kanya, siya na ang sinusunod mo, siya ang kalooban niya ang ginagawa mo, sapagkat ito ang tamang pananampalataya, genuine faith, at ito rin ang isang pananampalatayang buhay na kumokontrol po sa atin. And number 3, it was also a faith that is passed on. Dahil ito'y buhay, dahil ito'y totoong pananampalataya, ito ay inililipat-lipat mula sa lola, ipinamana sa anak, mula sa anak, ipinamana pa doon sa apo ng lola na walang iba kung hindi si Timothy. Kung inyong papansinin, mga kaibigan at mga kapatid, itong klase ng pananampalatayang ito, ito rin po ang ninanais ng Panginoong Jesucristo na ng kanyang bago iwanan ang kanyang mga alagad. Ano ang sabi niya sa kanila? In Matthew chapter 28, 18 to 20, ang sabi po ay ganito. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Anong sinasabi rito? Lahat ng kapamahalaan, lahat ng otoridad ay nailipat at naibigay na sa ating Panginoong Jesucristo, at ito'y ipinahayag niya nung siya ay muling nabuhay mula sa mga patay, at kinakausap niya ang kanyang mga alagad at kanyang pinagbilinan at inatasan. Anong sabi niya sa kanila? Go and make disciples. Humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismahan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko sa inyo. At sigurado, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng mundo. Anong ibig sabihin nito? Ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, dati kayo ang aking mga alagad. Yan. Mula sa akin ang inyong pananampalataya nung kayo ay nagtiwala sa akin. At ngayon, itong pananampalatayang nanggaling sa akin, itong buhay na pananampalataya at pagtitiwalang ito na inilipat ko sa inyo, unang salin, ang sabi niya, ang gusto kong gawin ninyo, gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. In short, kung ano yung inilipat o isinalin ko sa inyo, isalin ninyo doon sa mga disipulo ninyo, at yung mga disipulo ninyo ay magdidisipulo din hanggang ang buong mundo ay inyong maabot at maipakilala ako at mailipat ang pananampalatayang nagsimula sa inyo na nanggaling naman sa akin. In short, ito po ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Inatasan niya ang kanyang mga alagad matapos na sila ay maging alagad. Kanyang dinisipulo sila, at ngayon sabi na, hindi ko lang kayo disipulo, magdidisipulo rin kayo. In short, ililipat din ninyo ang pananampalatayang ibinigay ko sa inyo, lahat ng itinuro ko sa inyo, ituturo din ninyo sa kanila. Kaya nga po siguro kung bibigyan natin ng titulo or theme or topic itong ating tinatalakay nito mula nung nakaraang linggo ay pass it on. Passing on the faith of the grandmother Lois to the mother Eunice and to the son Timothy. Now, ating ipinakita po kung ano ang nanggaling mismo sa ating Panginoong Jesucristo, passing on the baton, passing on the faith that was given to the disciples, and it will have to be passed to their disciples, and their disciples will have to have the same disciples and teach them everything that Jesus Christ had taught them. So, dito po ay makikita po natin na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-utos at nag-iwan ng habilin sa lahat ng kanyang mga disipulo na kanyang mga alagad. Anong nangyari po dito? Si Jesus bumaba sa lupa upang tayo'y paglingkuran. Inialay niya ang kanyang buhay dun sa krus ng Kalbaryo para mamatay alang-alang sa atin, para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At doon nga, pagkatapos niyang inialay ang kanyang sarili, siya'y namatay, siya'y inilibing, at siya'y muling nabuhay, at bago siya umakyat sa langit, ang kanyang sinabi ay, sige, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa, at ako naman ay paroroon sa aking Ama, at kapag tapos na yung mga tirahang gagawin ko para sa inyo, ako'y muling babalik upang kunin ang lahat ng mga nanatili sa akin, at sila ay dadalhin ko doon sa pangako, ang buhay ng walang hanggan, na kung saan nandoon po yung ating mga mansions, nandoon yung ating mga tirahan, nandoon din nakahanda yung lahat ng gantimpala na ibibigay ng Diyos sa ating mga nanatili na naglingkod sa Kanya at patuloy na nagdisipulo, sapagkat ito ang nais ng Panginoon. Ito ang pintig ng puso ng Diyos, yung tayo ay magmisyon, yung ating dalhin ng mabuting balita at magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon ang lahat po ng mga tao. So, tingnan po natin at balikan po natin yung ating binasa nung nakaraan, at ngayon naman ay lilipat tayo doon sa chapter 2.
Nung nakaraan po ay sinubukan natin yung 2 Timothy chapter 1 verses 1 to 5. Ano naman po ang ating titignan mula doon sa 2 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. Maikli lamang po ito. Pwede po bang muli tayong tumayo bilang pagkilala sa salita ng Diyos at ating pagrespeto dito sapagkat ito'y hindi ordinaryong aklat, ito'y salita ng Panginoon na ating tutunghayan. In reverence to the Word of God shall we all stand as we read our scripture reading for today. We will be reading from 2 Timothy chapter 2 verses 1 and 2 at ganito po ang ating matutunghayan. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Yan. Ito po ang ating talata sa umagang ito. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa nito at kayo pong lahat ay makakaupo na at iwasan po natin kumalkal o humawak ng ating mga cellphones, mga aklat lamang o mga Bibles at mga notebooks at ballpen po ang ating atupagin. Umupo po kayo ng maayos, huwag kayong hihiga at huwag kayong titingin kung saan-saan. Mag-concentrate po tayo sa paanan at sa ating Panginoon na para bagang nakikinig tayo sa Kanya. So, let me give you some observations this morning dito po sa ating binasa. Ang unang makikita po natin as the appeal of the Apostle Paul to Timothy is this. Number 1, ang sabi po ni Paul kay Timothy in verse 1, you then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ang unang appeal, ang unang kapahayagan ng naisin ni Apostol Pablo para kay Timoteo ay ito. Timoteo, anak ko sa pananampalataya, maging malakas ka sa biyaya. Maging malakas ka sa iyong pananampalataya, maging malakas ka sa iyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. The grace that is in Christ Jesus, I want you to be strong. So ang unang sinasabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo ay manatili sa kanyang pananampalataya, maging malakas sa kanyang pananampalataya, maging matatag sa kanyang pagkapit sa Panginoon. Huwag niyang hayaan kahit na ano ay pwedeng gamitin ng kaaway upang siya'y malaglag, upang siya'y mawala sa kanyang pagkapit sa Panginoon. Kung tayo si Timoteo, parang sinasabi ni Apostol Pablo sa atin, anuman ang mangyari mga kapatid ko, huwag kayong bibitaw. Bagkus mas maging malakas kayo sa Panginoon, maging makapit kayo, maging malalim kayo sa Kanya. Huwag kayong bibigay, huwag kayong susunod sa mundong ito, huwag kayong magpapahina ng inyong loob sa mga sitwasyong mga nangyayari sa inyong paligid. Bagkus ang mahalaga ay ituon ninyo ang inyong puso sa pagiging malakas sa inyong pananampalataya. Alagaan ninyo ang inyong pananampalataya sa Panginoon. In short, ganun po ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo at naniniwala din ako na ito rin ang naisin ng Diyos para sa bawat isa sa atin, maging malakas tayo sa ating Panginoon. Kalabitin ninyo ang inyong katabi at sabihin ninyo, magpakalakas ka at magpakatatag ka sa Panginoon. Ito po ang kalooban ng Diyos. Hindi yung kung ano-ano lamang at kung anong mga sitwasyon na bumubulag, sumisira sa ating pananaw, sa ating pagkapit sa Diyos ay napapasunod po tayo. Maging malakas po tayo. And then number 2 observation is that ang sabi po niya not only for Timothy to be strong, but ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timothy, pass on the teaching that I have given you, that you have heard from me, also to reliable men. So para po bang sinasabi ni Apostol Pablo, in verse 2 ang sabi niya, and the things you heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people. Ang sabi niya, kung ano yung narinig mo sa akin at alam kong mapagkakatiwalaan ka na iyong aalagaan ang lahat ng itinuro ko sa iyo, ganun din ang gawin mo.
Pumili ka ng mga taong mapagkakatiwalaan ng ebanghelyo ng aking mga turo na iniiwan at ipinapasa sa iyo na nanggaling mismo din sa Panginoon. Nais kong ipasa mo ito sa mga taong reliable, sa mga taong pwedeng pagkatiwalaan, sa mga taong alam mo na pwede mong ilagak ang iyong pagtitiwala sa Kanya at hindi masasayang ang pangangaral mo ng ebanghelyo, ng mabuting balita at ng mga turo na narinig mo sa akin. Ano pa ang sabi niya? You also pass these teachings to reliable men who will be able to teach others also. Sabi niya, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. In short, makikita na naman po natin dito yung phrase or theme na pass it on. What I receive from the Lord, I am now passing to you all the teachings. Lahat ng itinuro ko na narinig mo sa presensya ng maraming mga tao habang ako'y nagtuturo, ipapasa mo rin. Ituturo mo rin sa mga tao na alam mong pwedeng pagkatiwalaan at darating ang araw, sila naman ang magpapasa ng mga itinuro mo sa kanila doon sa mga taong pagpapasahan din nila. So anong makikita po natin dito? Tuloy-tuloy na pagpapasa ng pananampalataya. What we have received from the Lord, our salvation, the gospel wherein we find the power of God unto salvation. Ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao ay ating alagaan at ipasa sa iba at sila ipapasa nila sa iba hanggang ang buong mundo ay makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon. Mga kapatid, pinagsisigawan natin at ating pinagduduldulan itong ating pinag-aaralan ito, pero gusto ko pong pansinin din natin ang ilang mga katotohanan. Ano ang mga katotohanan ito? Despite of Paul's unfavorable situations, we will find words and thoughts that will describe Paul's situation. Bakit ganun na lamang ang tindi ng pagbibigay ng huling habilin at ng pagbibigay ng pamana ni Apostol Pablo, at ito'y walang iba kung hindi ang ebanghelyo, ang pananampalatayang tama para sa lahat ng tao. Ang tindi, nakakabilib. Bakit? Dahil hindi mo iisipin na si Apostol Pablo ay magpapatuloy at magiging matatag at magiging firm doon sa paglilipat nitong mga mensaheng ito sa ibang mga tao, samantalang eto siya. Tingnan po natin kung anong kalagayan ni Apostol Pablo. Of course, una sa lahat, alam natin na si Apostol Pablo sa pagkakataong ito nang isulat niya ang ikalawang Timoteo kay Timoteo at sa iglesia, siya ay nasa loob ng piitan. Malayong malayo nung isulat niya ang 1 Timothy at Titus, noon po ay nasa house arrest lamang siya. Nakakulong siya, pero malaya siyang gumawa at kumilos sa loob ng isang tahanan. Yan ang unang sitwasyon ni Apostol Pablo nung kanyang isulat ang unang sulat niya kay Timoteo at saka ng Titus. Pero sa pagkakataong ito, sabi ko nga, nung nakaraang linggo, si Pablo po ay nasa loob ng piitan. Hindi rin imposible na siya ay maraming beses nakatanikala, nakakulong, at kung minsan ay nilalamig, kung minsan ay nasa sitwasyon ng pakiramdam na para bagang pinabayaan siya ng Diyos, pinabayaan siya ng lahat ng tao. At dito po ay gusto kong makita po natin kung ano ang napagdaanan ni Apostol Pablo na magiging inspirasyon sana sa atin upang wag tayong panghinaan ng loob sa pagpapatuloy ng paghihikayat ng kaluluwa, pagsishare ng life track at ng life start, sapagkat andito po ang buhay na walang hanggan, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Okay, tingnan po natin ang mga salitang ginamit ni Apostol Pablo na nagpapatunay at nagpapakita ng kanyang sitwasyon habang isinusulat niya ang aklat na ito na ikalawang
Timoteo. Number 1, the first word or the first thought ay yung salitang suffering. Suffering. Paul mentions suffering 3 times in this letter. 3 beses binanggit po ni Apostol Pablo yung salitang suffering. Babanggitin po natin lahat ng mga bersikulong ito at gusto kong makita rin natin ang kanyang kalagayan at the same time kung para saan itong mga sufferings na kanyang dinanas. Number 1 ay makikita po natin dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 8. Ano ang sabi? So do not be ashamed of the testimony about the Lord or of me, his prisoner. Rather, join me in suffering for the gospel by the power of God. Here we see, brothers and sisters, that the Apostle Paul was not suffering for any other reason, but only for the gospel. Anong sabi niya? Join me in suffering Join me in the suffering for the gospel by the power of God. So, the Apostle Paul here was saying, I am suffering because of the gospel. I suffer not because I have done anything wrong, but I am suffering because of the gospel that I have been preaching and I have been teaching and I have been spreading and transferring to people. Wow! Ang tindi po. The suffering of the Apostle Paul was for and because of the gospel. In 2 Timothy chapter 1 verse 12, ang sabi po, that is why I am suffering as I am, yet this is no cause for shame, because I know whom I have believed, and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Ano ang sabi niya? Alam ko, ang sabi niya, na ako ay kasalukuyang nahihirapan at hindi naman ito dahilan upang mahiya o dapat ikahiya, sapagkat alam ko kung kanino ko inilagak ang aking pananampalataya. Wow, ito po ang isang pinakamagandang phrase na pwedeng sabihin ng isang Kristiyano na nagtiwala sa Diyos. Ano ang sabi niya? I know whom I have believed. Kilala ko kung sino ang pinaniwalaan ko na si Jesucristo, and I am convinced that He is able to guard. At ako'y kumbinsido na Kanyang babantayan what I have entrusted Him until that day. Anong sabi niya? Babantayan niya yung ipinagkatiwala kong pananampalataya sa Kanya hanggang doon sa araw na yun. Wow! Kung babalikan natin yung verse 11, ito ang sabi ng verse 11. And to this gospel, I was appointed a herald and an apostle and a teacher. Ito ring ebanghelyong ito. Sa ebanghelyong ito, ako ay inatasan. I have been appointed by God as a herald. Ano po yung herald? Aside from being an apostle and a teacher, and yung pong herald, ang tawag dito ay tagapagdala ng balita. Taga-announce ng balita. So si Apostol Pablo, ayon sa kanya, siya'y tinawag ng Diyos at pinili ng Diyos to become a herald, para magdala ng mabuting balita, at dahil dito sa pagdadala niya ng mabuting balita, he was suffering. Yun. Nahirapan siya. He was suffering because he was bringing the Word of God. He was bringing the gospel. He was bringing the power of God unto salvation. And he was transferring it to people, from people to people, to people, from people. Kumbaga, sagad-sagad po. Cycle po yan. Nagdisipulo siya, yung nagdinisipulo niya, magdidisipulo, then magdidisipulo, na kung saan ganun din po naman ang ginagawa natin sa ating church. 2 Timothy 2:8 and 9, ang sabi po, remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David, this is my gospel. Yan, malinaw po ang ebanghelyo ni Apostol Pablo. Ito ang nilalaman ng ebanghelyo niya. Ano yun?
Remember, Jesus Christ raised from the dead, He descended from David, and this is my gospel. Si Jesus nanggaling kay David, siyang inaasahang Mesiyas, siya'y namatay at muling nabuhay. That is the gospel. At dahil si Jesus ay muling nabuhay, tayo rin ay muling mabubuhay at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang sabi niya sa verse 9? For which I am suffering, even to the point of being chained like a criminal. But God's word is not chained. Anong sinasabi niya? Yan. Dahil sa ebanghelyong ito, ako'y naghihirap hanggang doon sa punto na ako ay parang kriminal, na I am in chain. Ang sabi po niya, I am being chained, sabi niya, like a criminal. Pero kahit na ako'y nakagapos, parang kriminal, ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng igapos at ito'y magpapatuloy. Kaya nga po hanggang sa atin, patuloy na nagpapatuloy yung pong ebanghelyong ating narinig, yung ating pananampalataya, inililipat po natin sa iba. So here again, we see that it was the gospel for which He was suffering and not for any other reason. So, you need to realize that Paul was in prison when he was writing this letter. He was not under a house arrest. Yan. Ang ibig sabihin, hirap na hirap si Apostol Pablo, and because of these sufferings, he was doing everything for the sake of the gospel. Hindi naging balakid ang kanyang paghihirap kahit sa loob ng piitan or kulungan para mawalan ng tiwala siya sa Diyos at mawalan siya ng focus sa kanyang layunin at misyon sa pagdidisipulo. Yan. Tayo po ba ay pinanghihinaan na ng loob? Ayaw na ba natin mag-disciple? Ayaw na ba nating mag-share ng gospel? Mag-share ng life track at ng lifestyle? Pinanghihinaan ba tayo ng loob because of our sufferings? The Apostle Paul has his sufferings not because of any other reasons. He was suffering for the sake of the gospel that he is preaching and teaching. Pangalawa, makikita po natin that he was not only suffering. Paul also used the second word, which is alone. He was suffering for the gospel. Number 2, I'd like us to listen to how Paul described his situation. Ano po ba ang kanyang sitwasyon? In 2 Timothy 1:15, it says, "You know that everyone in the province of Asia has deserted me, including Phygelus and Hermogenes." Ang sinasabi niya, alam ninyo na ang lahat, everyone in the province of Asia has deserted me. Iniwan ako ng lahat ng mga kasamahan ko. Iniwan ako ng lahat ng mananampalataya. Iniwan ako ng lahat ng mga pwede kong panaligan bilang mga kapatid sa Diyos. So what was the Apostle Paul saying? He was not only suffering, he felt alone because he was deserted by so many Christians. For what reason? There are so many reasons why they did this to him. In 2 Timothy 2:9 and 11, another verse, let's read. Do your best, ang sabi niya kay Timothy, do your best to come to me quickly. For Demas, because he loved this world, has deserted me. Yan, nagbigay na siya ng isang rason. Si Demas, kumbaga nag-backslide siya. Si Demas nakasama ko bilang Kristiyano na nangangaral ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo. Iniwan niya ako. Nakita niya ang kagandahan ng mundo at siya'y na-attract dito, ay pinagpalit ako sa kanyang pagmamahal sa mundo. Pinagpalit niya ang Panginoon sa pagmamahal ng mundo. He became worldly, and because of his love of the world, he deserted and he left the Apostle Paul. Yan. Ano pa po ang sabi? For Demas, because of his love for this world, has deserted me. He has gone into Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, and Titus to Dalmatia. Ang ibig sabihin, eto pa pong si Crescens
At saka po si Titus ay iniwan din siya marahil ito naman ay may kaugnayan sa pagmiministeryo. There are so many reasons why these people left the Apostle Paul. But as far as the Apostle Paul, he was left behind. He felt so lonely and alone in sharing the gospel, in sharing the life track, in sharing the power of God unto salvation. Pero hindi po siya nawalan ng focus. Patuloy siyang nagpatuloy. Bagamat meron na lamang isang natira sa kanya. In verse 11, "Only Luke is with me," sabi niya, "get Mark and bring him with you because he is helpful to me in my ministry." Yan. Isa na lamang ang kasama ko, si Lucas. Dalhin mo na rin si Mark dito para makatulong siya. Sa palagay ko, makakatulong siya sa aking ministry. So what do we see here? He was alone. People deserted him. People left him. 2 Timothy 4:16, anong sabi? "At my first defense," yan, "no one came to support me, but everyone deserted me. May it not be held against them." Nung kailangan kong ipagtanggol ang aking sarili, no one came to support me. Walang sumuporta sa akin kahit na isa. Everyone deserted me. Iniwan ako ng lahat. Pinabayaan ako ng lahat. At anong sabi niya? Wag nawang ibilang ng Diyos na ito'y kasalanan laban sa kanila. Para niyang sinasabing, oo, iniwan ako ng lahat. Pero patawarin sila ng Diyos. At hindi ako hihinto, hindi ako susuko, ipagpapatuloy ko ang aking layunin sa paghihikayat ng kaluluwa, pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, sapagkat ito ang mahalaga. Yon ang sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi lamang siya iniwan, pinabayaan siya, at naging napakalungkot niya sapagkat nag-iisa siya sa pagtupad ng kanyang misyon at sa pagdidepensa ng kanyang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Okay. Another thing, number 3, he was not only suffering, he was not only alone. Number 3 was the word heresy. Anong ibig sabihin ng heresy? Paul sees false doctrine and false teachers, and people are deserting him or even deserted their faith. Sa pagkakataong ito, ang nakakalungkot pa po kay Apostol Pablo, hindi lang siya nag-suffer, hindi lang siya nag-iisa, kundi may lumitaw pa po mga bulaang katuruan. May mga nagtuturong ibang ebanghelyo. Kumbaga, sinira nila yung tamang pakahulugan, ang tamang mensahe ng kaligtasan ng Diyos, at marami ang sumunod sa kanila. Pati ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay kanilang iniwan. In 2 Timothy chapter 2 verse 17 and 18 we read, "Their teachings will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, who have departed from the truth. They say that the resurrection had already taken place, and they destroyed the faith of some." Dalawang tao ang kanyang binanggit, si Hymenaeus at si Philetus. Anong sabi niya? Sila ay nagtuturo ng maling katuruan at ito'y nag-spread na parang gangrene. Para siyang COVID-19, ang lakas makahawa. Alam po ninyo, kung minsan yung mga personalidad na pumapasok sa church, hindi natin kilala, akala mo isang tupa, and then later on pala may daladalang ibang doktrina, may daladalang ibang paniniwala, at ito ay paunti-unti nilang ginagapang at marami ang nasusunod sa kanila. Kaya kung hindi mo alam ang iyong pananampalataya, ang totoong turo ng salita ng Diyos, madali kang mapapasunod. Yan. At sila ay napalayo. They departed from the truth. Iniwan nila ang katotohanan at nagkaroon sila ng bagong doktrina at maraming mga tao ang napasunod nila at ito rin ay nawala sa katotohanan. Kaya nga po, mga kapatid, huwag basta-basta makikinig kung kani-kaninong tagapagturo at mangangaral.
Kapag kayo ay merong gustong basahing aklat, kapag kayo, ang dami po kasi ng mga nagtuturo ngayon, kapag meron kayong pakikinggang nagtuturo, sumangguni po muna kayo sa pastor. At wag po ninyong pinopost kung saan-saan at kung kani-kanino ito, para po wag makakuha ng ideya ang sino man na baka ma-encourage sila and then suddenly mali naman pala yung turo. Kailan lamang ay pinag-uusapan po ang maraming mga nagtuturo ngayon sa paligid na akala mo ang ganda at ang sarap pakinggan sa tainga ng kanilang itinuturo, pero sa totoo lang, twisted po yung katotohanan ng salita ng Diyos. Siguro one time ay tatalakay natin ang mga ito at sa ating journey sa mga SOL po natin, pag-aaralan po natin yung mga doctrines na kung saan tayo'y nakapundasyon at nakatayo, at kung alam mo ito, hindi ka basta-basta matatangay. Kaya ang sinasabi ko po sa inyo, wag po kayong basta-basta nakikinig, nanonood kung kani-kanino, at kung may babasahin kayong mga aklat, ipagpaalam po muna ninyo sa inyong pastor. Baka hindi ninyo alam, paunti-unti ay meron pong nagagawa na ito, at darating ang araw, wala ka na sa katotohanan, wala ka na sa pananampalataya, ni hindi mo na malayan, sapagkat hindi ka pa nga malalim sa Panginoon sa mga katotohanan ng salita ng Diyos kung kani-kanino ka na nakikinig. You trust us as your pastors and you submit to us whatever you read, whatever you watch. Kunin po muna ninyo ang aming pahintulot, sapagkat hindi po namin kayo pababayaan at hindi namin hahayaan na kayo ay mapasukan ng kung ano-anong doktrina, kung ano-anong turo, sapagkat ito ay sisira sa inyong pananampalataya. For the same, ang sabi po ng 2 Timothy 4:3 and 4, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Yan. Marami daw pong lalabas na mga bula ang mga propeta, mga nagtuturo na kung ano yung gusto mong marinig, yun ang sasabihin nila, at ito naman ay hindi nakakatuwid at hindi nakakatulong sa iyo, bagkus ito po ay nakakapagpalala sa iyo. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Ano po itong myths nito? Ito itong mga gawa-gawa at katang-isip na mga katuruan. Kung minsan pati po yung mga superstitious belief. Ito po yung mga pinaniniwalaan pa ng maraming mga Kristiyano. Mga kapatid, what the Bible is saying to us is this: the basis of the Word of God, the basis of our faith is the Word of God. Kapag wala sa salita ng Diyos, hindi po natin dapat paniwalaan. At yung ating paniniwalaan sa salita ng Diyos ay kailangan po sinusuportahan din ng iba't ibang salita ng Diyos, sapagkat ito po ang nagtatayo or ang nagtutulong-tulong bilang pundasyon ng ating mga paniniwala. Okay? So nakita po natin, tatlo ang nakita po nating nararamdaman ni Apostol Pablo na talagang kumikirot sa kanyang puso. He was suffering, he was alone. Now there are many people, nakakulong pa naman siya, na nagtuturo ng maling doktrina, at marami sa mga kapatid sa Panginoon ay nahuhok at sila po'y napapariwara dahil napapasunod sila kahit sa anong mga katuruan. Number 4, pangatlong salita ay yung salitang death. Death. Paul knows during this time na habang siya'y nakakulong ay para bagang hindi na siya makakalaya sa kulungan. Nararamdaman niyang nalalapit na ang kanyang kamatayan. Wow, this is a terrible situation of the Apostle Paul. Ano po ang sabi ng 2 Timothy 4:6? For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. Para na akong ibinubuhos na inumin, na iniaalay or inihahandog, at malapit na ang aking paglisan. Okay?
Paul was in prison, he was suffering, he was alone, he was deserted, and the church was going astray, and death was imminent. Nalalapit na. Kumakatok na ang kamatayan sa kanya. Everything around him was falling apart. But what was in his mind? Apat ang makikita natin. Nararamdaman niya na nalalapit na ang kanyang kamatayan. Marami pa naman sa kanyang mga inaalagaan at sa kanyang mga kapatid sa Panginoon para bagang nawawala na sa tamang landasin ng buhay. Tapos po, iniwan siya ng marami. Pang-apat, naghihirap siya sa kanyang karanasan sa pagkakataong hindi. Ito. Pero hindi po ang kanyang kapakanan ang kanyang inisip. Hindi siya naawa sa kanyang sarili. Kung hindi ang kapakanan ng gawain ng Panginoon, ang kapakanan ng Ebanghelyo, ang kapakanan ng mabuting balita ng kaligtasan at ang pagpapahayag nito, ang pagdidisipulo, yung kanyang palakasin ang mga kapatid sa Panginoon para magpatuloy at patuloy na magdisipulo, yun ang nasa isip niya. Mga kapatid, ano po ang nasa isip niyo? Ngayong nahihirapan tayo sa pandemic, ngayong nakikita natin ang maraming pangangailangan, ngayong maraming mga tao ang nagkakasakit, meron na naman pong nagpapapanalangin sa atin na isang pastor, yung kanyang mga magulang ay nag-positive po. At sila po ang kailangan umaruga sa kanila. Isolated, in-isolate na rin po sila. Wow! Ang hirap ng sitwasyon. Ito po ba'y magpapabagal ng gawain ng Panginoon? Ito po ba'y magpapahinto? Ito po ba'y magpapasuko sa atin? Ito po ba'y magbibigay ng katanungan sa Diyos? Ba't nangyayari ang mga bagay na ito? Mga kapatid, hindi ganun ang inisip ni Apostol Pablo. Hindi ganun ang nasa isip niya. Bagkus ang inisip ni Apostol Pablo ay kung paano niya palalakasin si Timoteo. Kanyang ipinagugunita kay Timoteo. Timoteo, alagaan mo ang iyong pananampalataya. Ipasa mo ang iyong pananampalataya. Kung papaanong ang iyong Lola Luis ay nagpasa ng pananampalataya sa iyong inang si Eunice at ipinasa ng iyong inang si Eunice sa iyong pananampalataya, ngayon inaatasan kita, yung pananampalatayang iyon ay ibigay mo sa mga tao mapagkakatiwalaan, sa mga kapatid sa Panginoon, at sila man kapag napagkatiwalaan mo, turuan mo sila na ipangaral din ito sa iba. Mga kapatid, hindi siya nawala sa kanyang misyon, hindi po siya nawala sa layunin ng Diyos, hindi po siya nawala sa tibok ng puso ng Diyos. Bakit? Alam niya na ang dahilan niya sa buhay na ito ay upang ibigay ang luwalhati sa Diyos. At maparangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsishare ng gospel, sa pagsishare ng life track at ng life start sa maraming tao, sapagkat mga kapatid, hindi natin alam kung kailan babalik na muli ang Panginoon. Pero ang tanong, na ipahayag na ba natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao na ninanais ng Diyos na maligtas sapagkat inilagay niya ang kanilang mga pangalan sa iyong puso? Wow! Naramdaman na po ba ninyo ang mga sumusunod na ito? Have you ever felt like you have labored for the Lord in vain? Na para bagang lahat ng ginawa ko para sa Panginoon ay baliwala. Yung lahat ng mga taong dinala ko sa church, nawawala. Yung lahat ng mga taong patuloy kong tinatawagan, patuloy kong pinananalangin, binabaliwala nila ako, inetsepwera nila ako, ayaw nila akong pakinggan. Nang bibisita ko, Panginoon, hanggang sa pandemic ay tawag ako ng tawag, hindi ako pinapansin ng tao. Pinanalangin ko ang maraming tao, hanggang ngayon hindi sila naliligtas. Parang ayoko na. Mga kapatid, think about the Apostle Paul. He has all the right to surrender and to give up because he was suffering, he was alone, and many false teachers came, and he was about to die. He should be thinking of himself. But instead of thinking of himself, he was thinking of how to pass on the gospel, to pass on his faith to people.
people. This is the year of opportunity. This is also the year of opportunity to bring souls into the kingdom of God. This is a time for us to pass it on. Pass on our faith. Thank God for our faith. Salamat sa Diyos sa pananampalataya. Pinatawad ka ng Diyos, niligtas ka ng Diyos, ginawa ka niyang anak niya, ang tawag mo sa Kanya ngayon ay Ama, binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Meron kang kasiguraduhan. Hanggang doon ka lang ba? Okay ka na? Ayaw mo bang maligtas ang iyong mga mahal sa buhay? Ayaw mo bang maligtas ang mga taong kamag-anakan mo, miyembro ng pamilya mo, mga kaibigan mo, mga katrabaho mo? Mga kapatid, do not give up. Do not surrender. Huwag mong hayaan paghinaan ka ng iyong pananampalataya. Magpakalalim ka, magpakalakas ka, bumangon ka, tumayo ka, at mag-focus kang muli sa naisin, sa komisyon, o doon sa Great Commission na ibinigay ng Diyos sa iyo. So consider Paul. Think about Paul. Kilala natin how successful Paul is. Sikat na sikat si Paul. Pero biruin mo ba na sa kanyang kapanahunan, dinanas pala niya ang lahat ng ito, at sa panahong yon, hindi niya nakitang siya'y matagumpay. Subalit, hindi siya sumuko. At marami pong mga kaluluwa ang nakakilala sa ating Panginoon. Mga kapatid, bunga tayo ni Apostol Pablo. Bunga tayo ng mga naunang Kristiyano na hindi nagpatinag, na sila'y nagpahayag ng kanilang pananampalataya at ipinasa ang kanilang pananampalataya sa iba't ibang mga tao hanggang ito ay nakarating sa atin. Pasalamatan natin ang mga taong ginamit ng Diyos para ipakilala si Jesus sa atin. Sila'y ating mga magulang sa pananampalataya. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, dito na po ako magwawakas. Dito na po ako magwawakas. Ang sabi ng 2 Timothy, 2 versikulo na lang. Ang sabi ng 2 Timothy 1:14, ang sabi niya, guard the good deposit that was entrusted to you. Ang sabi niya kay Timothy. Bantayan mo ang idiniposito o inilagay na pananampalataya na itinanim sa iyong buhay. At ano yung pangalawa? Ipasa mo ito. Ito bang pagpapasa ng ating mga pananampalataya at paniniwala sa Diyos? Biblical po ba ito? Alam ba ninyo na kahit na sa Old Testament ay ginawa po ito? No? Si Moses po, basahin lang natin, dito na ako magwawakas, Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9. Ano ang sabi po dito? Pinagbilinan ni Moses po ang lahat ng mga magulang na ipasa po nila ang kanilang pananampalataya at ang mga kautusan ng Diyos sa kanila hanggang doon sa kanilang mga anak. Ano ang sabi? Deuteronomy 6, 4 to 9. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Nasa bagong tipan din po ito. Verse 6. These commandments that I give to you today are to be upon your hearts. Yan. Papanatilin ninyo sa inyong mga puso ang mga kautosang ito na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Verse 7. Impress them on your children. Ilipat ninyo, ilagak ninyo, ikintal ninyo sa inyong mga anak. Ang sabi po. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Sabi niya. Sabihin ninyo, ituro ninyo itong lahat ng mga kautusan ito sa inyong mga anak. Pagkagising nila, pagtayo nila, habang nag-uusap kayo, habang naglalakad kayo, saan man kayo, ilipat ninyo sa kanila ang mga kautusang ito. Anong sabi? Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Nung unang panahon, meron pong mga itinatali na Word of God sa isang maliit na box at inilalagay po dito, inilalagay po rito. Kumbaga, maging paalala ito sa inyong mga anak ang mga kautusan ng Diyos. 9. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Isulat ninyo ang mga kautusan ito sa bahay ninyo.
Kung ano-ano ang sinasabit natin sa bahay, sabit po natin ang mga salita ng Diyos. Isabit po natin ang mensahe ng kaligtasan sa palibot ng ating bahay. Sabi po, even on your gates, ang sabi po ni Moses. Anong sinasabi ni Moses dito? Moses was concerned in passing on the deposit of truth that God has revealed to His people. Kahit si Moses po, sinasabi niya, ipasa ninyo sa inyong mga anak at sa mga susunod pang henerasyon lahat ng mga kautusan ng Diyos, lahat ng plano ng Diyos, yung deposito ng katotohanan ng Diyos na ipinahayag sa inyo, huwag niyong sasarilinin, ilipat ninyo ito sa iba. Wow, mga kapatid, sa umagang ito, hinahamon ko po kayo, sina-challenge ko po kayo, huwag niyong hayaang gamitin ng dyablo ang iba't ibang sitwasyon ng inyong mga buhay upang ma-sidetrack kayo, upang ma-discourage kayo, upang mawala kayo sa Panginoon, at upang mawala kayo doon sa tamang direksyon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay may relasyon na sa Diyos, ikaw ay may buhay na walang hanggan na, at ang nais ng Diyos, ilipat mo yan. You have to pass it on. Pass on to others the deposit of faith, your faith that was given to you by God. Now is the time. Hindi natin alam kung ito na ang mga huling araw at baka bigla na lamang dumating ang ating Panginoon. Nagawa mo na ba ang iyong tungkulin na ilipat ang iyong pananampalataya? Sa umaga pong ito, gusto ko po kayong ipanalangin. Una sa lahat, kung kayo'y naririto sa unang pagkakataon, kailangan ninyong maligtas, kailangan ninyong magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan ninyong makilala ng lubusan sa karanasan ng Panginoon. At pagkatapos nun, ipasa ninyo ang ebanghelyo, ang inyong tinanggap na si Jesus sa inyong puso doon sa ibang tao. Bago natin ipanalangin ng iba, gusto ko po munang panalangin kayo. Kung you are here for the first time, if you are here for the first time, second time, and third time, and you have not received Jesus in your heart, for you to have eternal life, to have a relationship with God, to be called the child of God, you need Jesus. I want you to open your heart and follow this prayer. Buksan mo ang iyong puso, sundan ang panalangin ito na nagbubuhat sa iyong puso, at ikaw ay tatanggapin ng Diyos. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tanggapin mo si Jesus na namatay sa krus, alang-alang sa iyong kasalanan. Sige po, sumunod kayo sa panalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa katotohanan na nais mo. Lahat ng tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kami ang ginagamit mo para ito ay ipahayag. Sa umagang ito, nakita ko po ang aking pangangailangan upang tanggapin kayo sa aking buhay, para magkaroon po ako ng relasyon sa iyo, ng kapatawaran, at ng buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na ito, Panginoong Jesus, tinatanggap ko po na ako'y makasalanan. Inaamin ko po at ako'y humihingi ng tawad sa iyo sa lahat po ng aking mga nagawa. Patawad po. Linisin po ninyo ako sa inyong banal na dugo. Hugasan sa lahat ng aking kasalanan. At akin pong binubuksan ng aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko kayo. Pumasok po kayo. Kayo na po ang aking Diyos. Kayo na po ang aking tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran. Salamat sa buhay na walang hanggan. Inaangkin ko na ako ngayon ay pinananahanan ni Jesus at ako'y may buhay na walang hanggan at ako'y anak ng Diyos. Marami pong salamat. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin sa inyo. Huwag mong pababayaan ang lahat ng tumanggap sa iyo sa umagang ito. Inihiling ko, Panginoon, nagabayan mo sila sa pagpapatuloy ng kanilang bagong journey kasama ka sa kanilang buhay. Gamitin mo kami upang sila po ay aming maalalayan sa kanilang paglago sa iyo. At sa umagang ito, dinadalangin ko ang lahat ng mga nakinig ng iyong salita. Panginoon, alam ko na ginagamit ng dyablo ang maraming mga sitwasyon upang panghinaan kami ng loob.
panghinaan kami sa aming pananampalataya, at pasukuin kami sa pagdadala ng iyong mensahe sa maraming tao. Subalit, O Diyos, ang aming dalangin, iba yung kalakasan ang iyong ipagkaloob sa amin. Bigyan mo kami ng inspirasyon. Ipaalala mo sa amin si Pablo na sa gitna ng kanyang mga karanasang hindi maganda, he was suffering. He was alone. There were people who were sharing the wrong doctrine and the wrong gospel, and people are following them. And Lord, Paul was sensing that he was about to go, and yet he was looking on you, focusing on you, focusing on his goal, focusing on your command. Lord, ganun din ang gawin mo sa amin. Maging malakas kami sa pananampalataya, at ikaw ang aming kalakasan, at gampanan namin ang aming tungkulin para ipahayag ang mabuting balita, para kami ay mag-life track, mag-life start, manalangin ng maraming kaluluwa na aming ipakikilala si Jesus sa kanila bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa umaga din pong ito, aming hinahabilin sa inyo ang lahat ng aming mga offerings, lahat ng aming mga tithes. Ang ikapu ay sayo. Hindi namin dapat kunin ito, kailangan naming ibalik sapagkat pag-aari mo ito. Ang aming mga offerings ay ibibigay namin sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Tanggapin mo ang lahat ng ito at gawin mo ito na bahagi upang kami yung pagpalain. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, sa aming pagbibigay para sa iyong kaluwalhatian. At dalangin ko rin ang bawat isa sa amin ay patuloy mong gamitin, patuloy mong palalimin ang aming pananampalataya sa iyo, at patuloy kaming magkaroon ng inspirasyon sapagkat pinangako mo sa amin, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. You will be with us. You will not leave us. You will not forsake us. You will bless us. You will heal us. You will strengthen us. And Lord, your name will be glorified through our faith. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you honor. Bless us all in Jesus' name. Amen. Amen. At kung kayo po'y sumunod sa panalangin kanina, kayo po ay magsabi sa mga nag-anyaya sa inyo, and we will be glad to help you and lead you in your new journey in Jesus Christ our Lord. At yung pong mga nais magbigay, nasa announcement po kung kaninin nyo ipadadala yung inyong mga tithes. Remember, your tithe does not belongs to, they do not belong to you. They are the Lord's. They are holy unto the Lord. Give them to the Lord and bring back also the offerings that is from your heart for the glory of God. Thank you so much for watching. Thank you so much for being with us. And until next time, this is your pastor, Pastor Tony Espiritu of Life in Christ Family Church, the church that loves like a family. God bless us all. Commission my soul with the fire, uncontrollable for this great cause, to save the lost. Open my eyes to the reason I'm alive, oh Lord, I'm ready now. I'll follow you. Commission my soul with the
honor. And open the heavens wide. And open the heavens wide. Whoa. And open the heavens wide. Pour out your spirit on us, Jesus. Let's sing. And open the heavens wide. And open the heavens wide. Whoa. And open the heavens wide. Pour out your spirit on us. Yeah. Open the heavens wide. And open the heavens wide. Wide, oh God, oh wide. Open the heavens wide. Pour out your spirit on us, on us, on us. Open the heavens wide. Let's open the heavens wide. Open the heavens wide. Pour out your spirit on us, Jesus. Have your way, have your way in us. Bled with one desire, in order to bring new life to a shattered humanity. Death now overcome, forgiven all in one. You've redeemed all humanity. With all